Sa nakaraang episode ay natunghayan ninyo ang pagpunta natin sa Barangay Takadang. At sa pagpapatuloy ng ating kibungan adventure ay tutungo naman tayo sa pinakamataas at pinakamalaking barangay ng Kibungan. Ito ang Barangay Madaymen, ang tinaguriang Little Alaska ng Pilipinas. Pero sa episode na ito ay aalamin natin ang ibang katangian ng lugar na ito. Katangian na tanging Madaymen lamang ang mayroon at hindi pwedeng ihalin tulad sa ibang lugar. Huwag na natin patagalin ito at simulan na natin ang panibagong adventure. Tara, let's! Yun. Mula dito sa Takadang Elementary School ay bababa na tayo sa main road going to Barangay Madaymen. So yun yung pinakamalawak na barangay dito sa Kibungan. At pupuntahan natin doon yung sinasabi nilang pinakamataas na eskwelahan. Actually, sabi nila yung sa Bashoy daw, pero huwag na natin pagtalunan. Importante may school doon. Yun ang natin, napakaraming scenic view na pwede nating puntahan doon at bisitahin. Then ayon din sa asawa ni Nanay Arsenia ay may trail doon pababa ng Lobo Lake. So subukan natin babain yun. So medyo mahaba-haba pa naman yung oras natin. At sana makalabas tayo ng maaga doon. Let's go! Mula Takadang ay kailangan natin bumalik sa Barangay Poblasyon sa Bacon Benguet at tutungo naman tayo patungo sa Barangay Ampusungan at magme-merge sa Halsima Madaymen Ampusungan Provincial Road. Ang kalsadang ito ang magkokonekta naman at maghahatid sa atin patungo sa Barangay Madaymen. Ito, dito tayo papasok. Tabal. Okay. So masikip lang din yung daan. Halos pang isang sasakyan lang, pero kaya dalawa to, pero magigiveaway muna yung isa. Ganda, oh. Diba? Daming pine tree. Ito yung tutumbukin natin daan papuntang Madaymen. Oh. Pababa tayo, mas aakit na naman tayo dyan, oh. Dami ng tanim na carrots dito sa taas. Sarap dito mag-still camping, oh. Sa taas niyan, nagtubling. Pag dinire-diretso mo pa yun. Ito naman Madaymen. So may daan din, papunta na tubling dyan. Tagusan din yan, eh. So yun yung part ng Kibungan yan. Yun, Third Mighty Gate of Takadang. Yung may pa-slope na yun, yung bundok. Pero natanaw wala rito. So doon tayo nang galing kanina. Dinaanan natin yun. Oh, sarap magkabi rito, oh. Ganda ng kubo nila mga idol, oh. Tambayan ng mga lokal. Ganda, no? May ano rin kasi dun sa baba, eh. Ito, pakyat tayo ng pakyat. Madam, pa Madaymen ba to? Madaymen? Thank you. Namagtay Ampusungan, Tanas Elementary School. Ito mga tanim niya ng sibuyas, oh. Ayun, oh. Healthy na healthy. Strawberry, oh. Oh. Wow.
Wow! Oh! Wow! Paakyat pa rin tayo ng paakyat. Ano ba, ang daming taniman ng ano rito ng strawberry. Ito, farm din ng strawberry to. Nalagay ko, abot pa tayo dun, oh. Wow! Daming bulaklak, oh. Ang gaganda. Ay, grabe. Taas. Kita ko sa inyo, ang ganda, oh. Taas na natin. Napakaganda, oh. Ayan. Taas natin. Doon tayo galing kanina. So, pumakyat tayo dito. Pakyat pa rin tayo ng pakyat. So, medyo ano na rito. Tire pot na lang ang meron. At diretso na natin ito papuntang Barangay Madaymen. Ganda ng damo, sa gitna. Sobrang tarik lang talaga rito. Dapat 4x4 yung mga 4 wheels dito na maakyat. Pakyat pa rin tayo ng pakyat. Sisilip sana ako eh. Huwag na lang. Oh, patarik ng patarik. Oh, dito enchanted yung mga puno. Mossy. Napakaganda ng lugar na to. Wow, kabilang bundok na to. Good morning. Akyat lang ang akyat. Taas lang ng pataas. Napakaganda, oh. Tapos napakarami nilang tanim na bulaklak dito. Tabigdaan lang yan. Mga tanim nilang bulaklak. Mahal niya pagdating sa baba. Binibili yan sa baba eh. Tapos dito sa gilid-gilid lang ng daan, no? Anong lugar to? Wow. Tunggo Barrio School. Pwede kayo pumasok dito. Anong lugar na to? Madaymen na to. Pwede pumunta doon sa school? Pwede ba pumasok doon? May magandang view doon. Wala, sige, salamat. Mga taniman nila, oh. Daming gulay. So, nandito na tayo sa Barangay Madaymen. So, ito yung Tunggo na Lusbo Barrio School. At ito yung view dito na nakikita natin. So, doon tayo akit sa may tower. So, yung parang Alaska capital of the Philippines. May mga tanim na ng strawberry dito. Dami. Yan, oh. Mga strawberry yan, idol. So, isa rin sila sa mga supplier ng strawberry dito sa Benguet. So, sobrang lamig kasi dito. So, akit pa tayo dun. Pinakataas. Ito, basil leaves, oh. Basil plant pala. Pagka hinarvest na siya, magiging yung basil leaf ang kinukuha nila. Grabing tarik nun, ah. So, hanap na tayo ng pinaka-flat na lugar. Hindi tayo basta-basta pwede tumigil pagka ganyan, delikado. Napakataas na natin. Woohoo! Walang lugar.
Wow! Sir, ito na bang pinaka-barangay proper ninyo? Ng Madaymen? Sa taas pa. Yung school, yun na yung pinakataas, pinakatuktok ng Madaymen. Yan na yung pinakatuktok, sir. May daan dyan papuntang Lobo Lake, no? Pag ganun. Sige, sir, thank you. Dito. Lawak ng barangay na to, no? Ayun ang school. Mas mataas pa to sa Takadang. Welcome. Kabututan Elementary School. Ano ba? Marabis na sila. Good morning po. Ano yan, sir? Binibenta nyo pagka ano na sa La Trinidad. Magkano per kilo dito? Hindi mo rin alam. Sige. Ganda ng lugar. Ang ganda ng lugar. Ganda. Na-amaze lang ako. Diyan yung school, sir, no? Yung pinakatuktok. May babayaran ba dyan pag pumunta? Wala. Wala? Oo. Sige, sir. Maraming salamat. Sir, thank you, ah. Lawak ng ano nila dito. Strawberry farm. So, yung isa sila sa mga nagsusupply ng strawberry sa La Trinidad. Itong Madaymen. So, capable kasi ang ano strawberry sa malalamig na lugar lang. Wow! Napakaganda! So, doon tayo sa taas. School. Ang Barangay Madaymen. Solid. Ang solid na barangay. Yun. Dito tayo. Ligo tayo dito. Ang dali ng farm nila dito. Ang dami tayong kagandang bulaklak, oh. Wow! Ayun! Ang Takadang! Kung tayo galing, mas mataas na tayo sa pinanggalingan natin kanina. Ganda ng mga bulaklak dito. Ganda ng bulaklak na to. Yan, oh. Kulay pink yung ano niya. Nag-bloom siya ngayon. Ang ganda. Oh, may ano sila dito, church. Madaymen National High School. Wow! Kita nyo ng 360 view dito yung lugar, oh, ganda! Phil. Morning, sir! Madaymen, Kibungan, Benguet. Hindi kaya sumilip dun. Ito, pasok tayo dito. Wow! Sir, pwede pumasok dito? Pwede papasok? Bawal. Silip lang sana ako. Ganda ng lugar, oh. Oh. Ganda. Good morning po. Ay, sumilip lang, ma'am. Okay, okay lang po ba? O bawal po? Bawal po ba pumasok? Sisilip lang po sana. Okay lang po. Ay, sisilip lang po sana doon sa yung magandang view. Pero kung bawal po. Po? Hindi po. Pero kung bawal po, okay lang po.
Ay, hindi pa ako magte-tent. Oo. Picture, tsaka magpalipad ng drone po, okay lang po ba? Ay, sige po. Pwede po. Opo. Ang mga teacher po kayo dito, ma'am? Estudyante. Parents po. Hindi po, galing na po akong Takadang. Doon po ako natulog kagabi. Bali na padaan lang po ako. Opo. So, sige po, maraming salamat po. Ay, sir. Opo. Shout out po sa mga mababait na locals ng Barangay Madaymen. Pinayagan naman tayong pumasok dito sa school nila. Hindi naman tayo bawal daw pala pagka magte-tent. So kailangan pa rin magpaalam. Ooh. Ganda oh. Ito, ang Barangay Madaymen na matatagpuan sa pinakamataas na bulubunduking bahagi ng Kibungan. Dahil sa mataas na elevation, madalas nararanasan dito ang napakalamig na panahon, lalo na tuwing buwan ng Disyembre hanggang Pebrero. Sa mga buwan na ito ay nakakaranas ang Madaymen ng tinatawag na andap o frost. Dahil sa sobrang pagbaba ng temperatura, ang mga hamog ay madalas nagiging yelo. Napansin nyo ba ang mga strawberry farm na ating nadaanan kanina? Ito ay dahil kilala ang Barangay Madaymen bilang isa sa pangunahing producer ng strawberry sa Benguet. Dahil sa taas at malamig na klima nito, na tinaguriang Little Alaska ng Pilipinas, perpekto ang lugar para sa pagpapatubo ng dekalidad na strawberry. Tinatayang nasa 50% ng mga farmers sa barangay ay nagtatanim ng strawberry. Dahil sa dami ng ani, isa ang Madaymen sa nagsusupply ng strawberry sa mga palengke sa Baguio City at maging sa labas ng probinsya. Bukod sa komersyal na pagsasaka, may mga strawberry farm din sa Madaymen na nag-aalok ng strawberry picking para sa mga turista. Maganda pasyalan ang lugar lalo tuwing umaga kung saan minsan nababalot ng hamog o frost ang mga halaman dito. Ito yung pinaka-solid view na makikita natin mula dito. Ganda no? So ito yung Madaymen National High School. Ito naman yung elementary. Yung dinaanan natin kanina. Dito may daan dito papuntang Lobo Lake at yun yung target natin. Sa kabila naman neto, doon, yun yung Atok. Or nagtubling tapos going to Atok. Pero tayo ibababa ng Kapangan mamaya dahil target niya natin yung Lobo Lake. Ayan, shout out po sa mga mababait na locals ng Barangay Madaymen. So, ito po sila. Maraming salamat po. Mapapait ka, magaganda pa. Mababait na. Oo. Mababait na, magaganda pa na mga locals ng Barangay Madaymen. Ito yung pinakamalawak na barangay ng Kibungan. Maraming salamat po sa pagpapatuloy niyo sa akin, no? Thank you very much. Matapos kong mabisita ang pinaka-barangay proper ng Madaymen ay nagdesisyon na ako na pumunta ng Lobo Lake. Sakop pa rin to ng Barangay Lobo dito sa Kibungan, Benguet. Dito ay may pagkakataon tayo na maikot ang ilang bahagi ng Barangay Madaymen. Tatlo yung communication tower nila dito. Close. Asan alternative ko, sir? Dito. Crossing po. Nayangan. Opo. Sige po, thank you po. So, dito. Sarado daw kasi doon. So, Hindi ako makikita sticker mo. ay, pwede. Siyempre. Ang pangalan mo, sir? Jubin. Jobin. Oh, shout out kay Sir Jobin. Ano tayo? Bigyan natin si sir ng ano. Sa Baguio ah. Ha? Napasyal ka dito. Madalas ako dito, sir, sa Cordillera. Ano ba yung pangalan mo sa kuan? Ito, sir, makikita mo rito sa sticker ko. Kasi maraming followers ko sa Facebook eh. Ito, sir, oh. Sa YouTube ako, sir, talaga nag-upload ng mga full video ko. Sa Facebook, yung mga short clip, pang reels doon nag-ano ko. Sa YouTube, ipopost ko to. No? Oh, Sige, sir. baka makita sa Facebook. Oo.
Post ko yan. Maraming salamat, Sir Joven. Ingat po. Shoutout sa mga taga rito sa Barangay Madaymen. At shoutout sa mga taga rito sa Barangay Madaymen. Napaka approachable nila. Masayahing tao. So shoutout din kay Capti Adventure, ang ating kaibigan at subscriber sa ating YouTube channel na walang humpay na suporta sa panonood sa ating mga video. At saka take note, siya ang aking first member sa ating YouTube community. So maraming salamat, Capti Adventure. Bisitahin nyo rin po yung kanyang YouTube channel. Marami po kayo mapapanood doon kung pagdating sa Boracay, sa mga gandang beaches, pagdating sa parte ng Visayas region. So maraming salamat, Capti, sa pagsuporta. Ganda oh. Di ba? Solid. So yung mga nakausap natin doon na babae kanina, mga kamag-anak pala yun ni Nanay Margaret. Kung alam nyo yung tindahan sa may view deck sa Mapita or sa Mapita view deck, si Nanay Margaret, siya yung nag-iisang tindahan na malapit doon. Yung natin doon, madalas nating tinatambayan at pagkapihan. Ito rin yung dahilan kung bakit ako nagkaroon ng idea na puntahan itong napakagandang lugar ng Madaymen. So grabe daw pala ang lamig dito. Tsaka ayon din sa mga locals na nandirito, ito daw Barangay Madaymen ang isa sa mga pinakamalaking contribution ng mga binibentang strawberry sa part ng La Trinidad. Although may strawberry farm sa La Trinidad Benguet, dito ang makikita ninyo dito sa paligid ng Madaymen ay puro strawberry farm po dito. Yung strawberry nila oh, ganda oh. Pag gusto nyo pupunta rito, bumili ng strawberry, mamakyaw ng strawberry. Ito ang dami oh. Oh. Ganda. Lobo Lake. Sige, pasukin natin para doon na lang tayo magtanong sa ibang locals doon. Hindi naman pwede doon kasi papuntang farm yun, no? So, dire-diretso lang din talaga. So, next destination natin is yung Lobo Lake. Sinusubukan natin hanapin yung daan doon. Diba? Dahil mga gandang bulaklak dito. Strawberry oh. Strawberry farm. Okay, dito tayo magtatanong. Ito ang critical. Kung saan ang daan. Papunta. Ayun, may signboard dun. Tingnan natin. Masala. Oo, ito masala. Ito yung sinasabi nila kanina eh, masala. Dito tayo. Subukan natin pasukin. Dami strawberry oh. Ooh. Sarap niya no. Dami lawak ng rito. Taniman ng strawberry. Sarap talagang maligaw dito ah. Sir, saan po yung papunta ng Lobo Lake? Ha? Lobo Lake, yung Kapangan po, Pakapangan. Lobo Lake? Opo. Oh, Lobo Lake. Opo, yun po. Dito. Dito sir, ang daan. But, may karatula naman dyan. May karatula. Oh, pero malayo. Mga 30 kilometers siguro. 30 kilometers, Lobo Lake na po yun. Oo. Sige sir. Oo. Maraming salamat po. Ba't wala kang kwan? Mapa. Oo. Mamaya na sir, sinusubukan ko sir yung eh. So lang dyan. May tatak naman dyan na kwan. So, sagpat. Sagpat po yung ko muna. Oo. Pagtatapos, nandun ka sa may crossing na pasagpat. Andun, may sa Lobo Lake. Opo sir, sige sir. Maraming salamat po. Sagpat.
So yun na magiging next route natin, going to Sagpat. Pakaganda ng lugar nyo. Madaymen pa rin to. Huwag dito sa lugar. Sa Malikog. Oo, Malikog. Sitio Malikog. Sitio Malikog, Barangay Madaymen. Oo. Oo. Sir, thank you. Sige. Ingat ka. Thank you. Oo. So ito na ang Sitio Malikog, Barangay Madaymen. So yun, nagdidilig sila ngayon ng mga pananim nilang strawberry. Yun. Magkabilaan, strawberry farm. Ay, wala sir. Dami yan oh. So punta kayo dito sa sa Sitio Malikog, dito sa Madaymen. Ayun kung gusto nyong pumakyaw ng mga strawberry. Yun yung mga pananim nila. Alagang-alaga nila yan. Mula Madaymen ay kailangan nating baybayin ang daan patungo sa Barangay Kaya Sagpat. daw tayo dito. Marating ang Barangay ng Lobo. Puro Ang barangay akyatin pa na yan. ito kasi ang nakakasakop sa nasabing gawa. Makulimlim Huwag na lang umulan. Ihirapan tayo dito pag maulan. Madulas. Oh! Semento! Gando! So, wala na tayong makikita niyan. Unless na lang kung mag-clearing. Pero ang sarap lamig. Sarap sa pakiramdam. Then, isang magandang spot lang. Wow, ganda. Yung part na yan, going to ano na yan, Atok. Yung lugar na yan. Ganda Dito, na-improve na nila Kinamadahan na nila, sinementohan yan para hindi guguho yung lupa. Wow! So, hindi na natin matanaw dito ang part ng Kibungan. Ay, ng Kibungan ng Takadang. Ayan hindi ko na matanaw yung bundok ng Takadang. Pero yan, highway siguro yan. Malamang yan yung mga dinaanan natin kanina. Nung paakyat tayo dito. Ganda. At mukhang nagsisi of clouds dito pagka tuwing hapon Itong mga patatas, pag namulaklak na yan, ready for harvest na yan, yung mga ganyan Sir, ito yung papunta ng Lobo Lake. Tama naman? Oo. Sundan ko lang itong daan na to. Oo, dito lang. Anong lugar na to, sir? Madayman. Madaymen pa rin. Sitio. Dami yung lawak ng farm ng patatas nila dito. Sige sir, maraming salamat. Taniman ng patatas. So natuntun na natin yung daan. Lamig! Yung pa tayo, kakabilang bundok na naman. Ang galing yung mga ridge, yung nagsisilbing tulay ng mga bundok. Yun yung tutuntunin natin. Wow, off-road. Ito ang adventure. Ito. Official na tayo papasok sa isang off-road adventure. Going to Lobo Lake. At sa part na to, mukhang bihira, masikata ng araw at madalas ding mahamog. Bakit? Uy, Barangay Lobo. Yan. Bakit? Kasi ang mga puno dito, ayan, puro lumot na. At opisyal tayong pumapasok ngayon dito sa Barangay Lobo. O may tire pot naman pala.
Kala ko pure off-road. Dito dapat malakas ang preno mo. So sana makalabas na tayo dito before 5. Dito sa Lobo Lake. Makapag-merge na tayo sa Kapangan. So grabe akyatin to pagka pupunta ka ng Madaymen, no? Liblib na to ah. Wow! Pero wala tayong ibang dadaanan kundi ito. Ayun o, may bahay. Pwede tayo magtanong dito. Meron siyang mini strawberry farm. So tama ba ito? Pinasok ko. Tapo! Sir, ito yung papunta ng Lobo Lake? Thank you po. So tama, tayo nang pinasok. Ayun yung natatanaw natin kanina, oh. So solid tong adventure natin. Ang mapa natin ay magtanong sa lokal. Solid ng ano dito, daan. Sobrang loose. Pero dapat to sagasaan mo lang to yung mga ganito. Sa mga natutunan kong diskarte. So pababa tayo. So baba lang ng baba. Sayote Farm. Bababa na tayo ng pababa. Ito na naman tayo sa ganitong klase ng babaan eh. Parang yung binabaan namin ni Sir Eli nung nakaraan. Ayun o, tingnan nyo mga idol. Yung anuhan nila ng sayote rito. Ayun o. Papagabangin lang nila yan tapos mamumuha na. Pero grabe no, paano kaya na-harvest yan no? Slope yung ano, pinagtaniman. Oh yeah! Itong adventure ang hanap natin, no? Another off-road adventure. Yung mga nakikita natin, ano, hindi bahay yan. Hindi po siya bahay, no? Parang imbakan yata nila ng mga farm supply nila. Yan, yung mga yan, no? Yan din na tinatago yung mga fertilizer nila or kahit na anong gamit pagdating dito sa pagpa-farming nila. Muntik na. Muntik na maging tinola. Hahaluan ka nila ng kiniing. Oh, bell pepper, oh, dami, oh. Ayun, oh. Mga tanim nilang bell pepper dito. Wow. Buti na lang pala maaga kung ano rito. Paano na, paggabi ako inabutan dito, oh. Biruin mo, 12:20 pa lang ng tanghali. Pero no, parang akala mo magdadapit hapon na rito. Tatanong tayo dito sa mga locals. Sir, tama ba ito yung papunta ng Lobo Lake? Ay, parang Close po yung Lobo Lake. Pero may daan dito papuntang Kapangan. Dire-diretso lang po. may crossing doon sa... May karato lang naman, sir. Sige po. Maraming salamat po. Sarado daw yung Lobo Lake. Nakakaano naman. Ito palagay ko mag-merge to sa
malaking kalsada eh. Ay, hindi, bahay pala yan. Tama lang ito. Ito lang sir, diretso no? Sige. Handa na lang natin yung ano. Handa natin si sir. Piling ko parang maliligaw ako eh. Ganda ng CRF niya no? Ito. Pag Lobo Lake sir ito. Pagka pababa ako mamaya ng Kapangan, saan ang daan? Pagpakapangan ako. Dito rin. Dito rin. Okay. Sige sir, maraming salamat. Sige. So ito. Wala sementado na oh. Good morning po. So dito naman sa part na to, ng lugar na to, puro sayote nakikita nating tanim. Welcome to Sayangan Daycare Center. Silipin niya natin to kung ano meron dito. Oh, mga taniman din. So ito ang Daycare Center ng Sayangan. Yun oh, daming ano ng sayote. Ano sayote? Nalibot natin ng ilang mga barangay dito sa Kibungan. So napuntahan natin ang Barangay Takadang, isa sa mga pinakaliblib na lugar. Ang Barangay Madaymen, ang pinakamataas na barangay dito sa Kibungan, Benguet, at ang pinakamalawak. Then itong barangay Lobo, kung saan matatagpuan ang Lobo Lake. Busina tayo pag ganito. Pag ganito kasikip yung daan, kasi baka mamay may mga paakyat. Baka kailangan natin mag-giveaway. Sitio Salipang, Barangay Lobo, Kibungan, Benguet. We are now at Sitio Salipang. At pababa na naman tayo ng pababa. Kanina, paakyat tayo ng paakyat. Ngayon, pababa ng pababa. Sarado talagang Lobo Lake. Ginagawa daw yung daan. Nakakalungkot naman. Saan po? Dito yung papuntang Lobo Lake, sir? Tapos pakapangan din po. Sirado na, wala nang daanan kasi inayos nila yung daan. Yung pakapangan po meron. Pagkapangan. Dyan din. Bababa lang din ako. Dito, balik naman sa dapat. Babalik ako dito? Dito. Dito. Ayan, yung baba na yan. Diyan, may tindahan dyan. Wala nang ibang daan, sir, papunta ng Lobo Lake. Yun lang. Sige po. Sigado kasi inayos yung semento. Lakarin, malayo din. Ay, malayo. Oo. Sige po. Sige po pala. Maraming salamat po. Dahil sa'yo, Ote, oh. So yun ang tanging daan papunta ng Lobo Lake. Wala daw. Halos lahat na napagtanungan ko, sabi nila sarado yung daan kasi ginagawa yung simento. Hindi talaga tayo uubra na makapunta doon yun. Sayang. So diretso uwi na tayo na ito kung ganun. Tesan yung papunta ng Lobo Lake po. Sige. Kapangan, pwede rito. Sige po. Okay po, maraming salamat po.
Try ko na lang din, silip na lang din ako siguro sa taas. Tapos balik na lang po ako. So ito yung papunta ng Lobo Lake. Ito pababa papuntang Kapangan. So silip lang. Wala talaga oh. Ang dami sasakyan dito. Hanggang saan kaya? Ano natin? Matigas yung ulo ko. Tay, sarado pa rin yung papuntang Lobo? Yes. Kahit paliparan ko ng drone, malayo talaga? Malayo. So, Wala, nakaharang yung ano eh. kailan po kaya magbubukas uli yan? Sisimula pa lang tayo hanggang dito. Eh. Sa sementohan po. Okay, sige. Maraming salamat po. Sakop pa rin to ng Kibungan. So, ito pa Kapangan. May daan po dyan. Yung pababa na yan. Po. I mean, Sagpat. Kapangan. Sige po. Maraming salamat po. Wala, huwag na tayong mag 2 minutes. Maybe next time. At least nakasubok tayo ng ibang ruta. So sa mga gustong magpunta ng Madaymen, pwede nyong rutahin to. So, Sayangan Gasal. Sa paglalakbay, may mga pangyayari na di inaasahan. Kaya sa pagkakataon na ito ay hindi ko na ipinagpilitan pa na puntahan ang lawa ng Lobo. Marami pa naman ibang pagkakataon. Kaya minabuti ko na lamang natahakin ang ibang ruta. Yun. So sarado. Yun yung daan. Papunta ng Lobo Lake. Pero may daan daw sa Kapangan mismo din. Luma na tong footbridge nila oh. May mga kape. Ano sila mga tanim na kape rito. So alauna na ng hapon. Sabi sa akin, dyan lang din. Dyan lang. Ang layo nun, dyan lang. Wow, ito pala. Baba pa tayo. Sabi kanina. Ito yung waterfalls na sinasabi sa akin kanina. Ooh. Pero walang pangalan. Walang pangalan yung waterfalls. So, silip tayo. Tingnan natin. Wow, solid. Solid yung waterfalls dito. So ito yung isang falls na itinuro sa atin ng locals, no? Pero hindi natin alam kung ano yung pangalan ng falls na to. So dito lang yan, along the road. Ito yung papunta ng Lobo Lake. Pero sarado yung ano rito eh. Sarado yung kalsada na ginagawa daw papunta dun sa Lobo Lake. So ang tanging paraan para makapunta doon is magbaya atok ka or dun sa kabila sa may mismong Kapangan. Pero ang problema naman kasi kaya hindi na natin mapupuntahan, medyo matagal yung biyahe at may hinahabol na rin naman tayong oras para makauwi. Let's go! Anong pangalan ng falls nyo rito? Ha? Amanog? Amanog. Anod. Ang anod Falls. Amanod. Amanod Falls yung pangalan. Sa YouTube, tsaka sa Facebook. Search mo na lang. Thank you sir. Ano pangalan mo? Anthony. Shout out kay Sir Anthony. Thank you. Hit ko to sa motor ko. Oo. Sige, salamat. Sige sir. Anong pangalan mo? Manny. Shout out sir Manny. Close yung papuntang ano dyan, Lobo. Atok daw may daan tsaka sa Kapangan. Pero malayo sir no? Sige, maraming salamat.
Sir, anong barangay ito uli? Saibo. Masaybo? Anong bayan? Kibungan? Kibungan pa rin po. Sir, anong pangalan nyo? Paul. Paul. So, shout out kay Sir Paul. Danny Boy. Danny Boy. So, kayo sila kayo na ma'am. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Ingat, Tol. Sir. Yan. Ganda na itong lugar. Sige po. Ayun, ang dami sayote, oh. Puro sayote. So, ito yung pinagtatakang ko, no? Ang lawak ng span ng pinaggagapangan ng sayote. Ang tanong ko, iisang halaman lang kaya yan? Halimbawa, sa isang span na yan, yung mula dun sa taas hanggang pababa. Isang halaman lang kaya yan? Or may iba-ibang puno yung gumagapang dyan sa sayote na yan, magmula dun sa baba. Pero kung masasagot ninyo sa mga viewers natin, lalo sa mga taga rito, please comment down sa ating comment section. Yung ano ba? Ayun, oh. Dito talaga mahalata mo, yun, oh. Sagpat, Kibungan, Benguet. Okay. Nakita mo, sayote, mga nandun sa basket, oh. Ayan, oh, sayote. Di ba? Ayos. So, tuntunin lang natin to. Lang naman yung sigurin daw. Wala naman nakalagay na signage. Ading, magtatanong lang, ito ba yung daan papuntang Kapangan? Oo, pababa ng Kapangan. Sa? Pag ganito, Pag ganito, diretso lang yan. Ang labas ko Kapangan na. hindi dito yung Kapangan, sagpat to. Sagpat. Pero, lalabas ako Kibungan din, proper. Sa may highway. Uwen. Sige. Diretso lang to. Sige, thank you. So, ayun. Diretsuhin lang pala natin tong daan na to. At doon din pala ang way na pupuntahan natin. Loko yung aso na yan. Pinabol tayo ng aso. Ito pa, meron pa isa. Oo. Loko yung aso na yun. Ninervous ako dun, Going to Kapangan, Benguet. Let's go! Ano ba itong nakikita natin dito na pa-active na? Kibungan Junction, Sagpat Road, Binyan. Sige. Ayan. Yung nakikita natin doon, yun yung town proper ng Kibungan. Ayan. At naka-merge na tayo dito sa National Road ng Kibungan going to Kapangan, Benguet. So maraming salamat sa pagsama ninyo sa adventure natin mula sa Takadang going to Madaymen, Barangay Madaymen, then bumaba tayo papunta ng Barangay Lobo at saka ng Barangay Sagpat. So going na tayo sa Kapangan. So tingnan natin kung may isang ruta pa tayo na pupuntahan at dadaanan at kung kakayanin pa ng oras natin. So maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin. Ako si Eugene at ito ang Where's Next. Bye bye!